Yun, kumusta mga tol? At isang maulan na umaga sa inyo. At syempre, isang mapagpalang araw sa ating lahat. At sa araw na to mga tol, meron akong ititest na setup sa ating action camera. So, pareho silang naka-mount sa motor. Pareho silang naka-mount sa ADB. Yung isa is nasa windshield, naka-clip. Then yung isa naman, nasa pinaka top cover or pinakabubong nung panel natin, panel ng ADB 160 natin. Yung nasa panel or yung nasa bubong ng panel is nakaharap sa atin, which is yan nga, nakikita nyo ako. At the same time, dyan din nakakabit yung ating wireless mic na boya. Then yung nakakabit naman sa windshield is yun naman yung nakikita nyo sa harap, yung sa daanan natin. So, tingnan natin mga tol kung okay ba to na alternatibo para hindi na tayo maglagay sa ating helmet, no mga tol? Kasi minsan ang hassle din, so, mabigat din. Nga lang, syempre advantage nun, kung saan ka titingin, kung ano yung nakikita mo, yun din yung makikita ng camera. Yun naman yung advantage yun nung naka-mount sa helmet yung camera. Then yung sa windshield naman, yan, kung nakikita nyo mga tol, is hindi hagip yung motor. So parang isang lumilipad na drone lang yung yung camera natin mga tol. Parang nakalutang lang siya. So yung iba, ganun yung trip. Ganun yung nila, gusto nilang setup. Then yung iba naman, syempre, gusto nakikita yung motor nila habang umaandar sila. Yun naman yung nasa helmet mount yung camera. Para at least kita yung handle ng motor o yung harap ng motor, kita. So may iba naman na ganun ang gusto. Pero pinaka-ideal talaga mga tol is yung naka Insta360 or 360 camera, no? Kasi isang mo na lang yun, isang setup mo na lang yun dito eh. Hagip niya na yung harap, yung likod, tsaka yung 360 talaga, literal. Di ba mga tol? So, advantage talaga. Tapos hindi na hassle, isang camera lang ang naka-mount sa mo, sa motor mo. Tapos yun na yun. Pero sa ngayon, pa naman ako dito sa setup ko. Satisfied pa naman ako dito sa setup ko. All goods pa naman siya para sa akin. As long as malinaw. Tapos yung stabilization niya solid. Tapos may malinaw na audio. Yun na yun. Tapos pwede na mag-start mag-vlog. So by the way mga tol, siguro gagawa tayo ng video o gagawa tayo ng vlog para sa mga gusto mag-start mag-motovlog. I-reveal natin, i-reveal pa no? O i-share natin mga tol. I-share natin yung motovlog starter pack. Ayan. So ano-ano nga ba yung mga ginamit ko nung nag-umpisa pa lang ako? Kasi nung nag-umpisa pa lang ako mag-motovlog mga tol, is talagang literal na GoPro pa lang yung gamit ko. Isang GoPro Hero 5 pa yon mga tol pinakauna kong motovlog or video. Then pagdating sa bahay, nag voice over ako. Yon, kung ano yung mga dapat sabihin dun sa vlog. Yon. Tapos video editing. So yun na. So syempre pag nagsisimula ka, dyan lalabas yung mga room for improvement or yung mga bagay na kailangan mo pang improve or kailangan mo pang itama. Kasi hindi naman pwede na start ka pa lang tapos napakalupit mo na eh. Sobrang imposible nun mga tol. Walang ganon. Lahat ng mga naging magaling mga tol,
dumaan yan sa pinakamababa or pinakaumpisa talaga. Kasi kaya nga sila naging magaling, halos pinagdaanan nila lahat ng proseso. So medyo benas tayo mga tol kasi may bagyo ngayon actually. Pero yun nga, nakapag-record pa rin tayo ng video o nakapag-vlog pa rin tayo. Mapapansin nyo, makulimlim. Tapos medyo may kalakasan yung hangin. Nga pala yung nakalagay sa sa windshield natin, yung nakaklip mga tol, is mabibrate. Siyempre dahil nga windshield yun, so talagang mabibrate. Tapos mabibrate pa yung motor natin na ADB 160. Aminado naman tayo doon na mabibrate ang motor na to. Tapos gumaganon, nanginginig-nginig. Hindi ko lang mapakita sa inyo mga tol kasi wala akong helmet mount eh. So yun nga tulad ng sinabi ko, yung isa sa mga advantage ng may helmet mount is kung ano yung nakikita ko, yun din yung makikita sa video. So yun. Yan, manginig siya. So titingnan natin mga tol kung kung ano yung magiging output niya na video kasi syempre may may stabilizer or stabilization features tong GoPro na gamit natin. So tignan natin kung gaano ka reliable yung stabilization na yon. Gaano kalakas yung vibration na kaya niyang i-stabilize. Tingnan natin. So yung mga tol, malapit na tayo sa office or malapit na ako sa office na pinagpapasukan ko. Then eto na. Pero bago ang lahat, syempre, bibili muna tayo ng ulam mga tol. Bili muna tayo ng pagkain. Wait lang, bilang pagkain mga tol. Mga tol, nakikita nyo ako dito, diba? Dito ako nabili ng ulam mga tol. Tsaka kanin, wala pala akong kanin. Kanin te, 2. So balawbaw na naman tayo mga tol. Balawbaw na naman ang kain natin. Okay. Ay, papuntang parking siya mga tol. Ayun, ang dami ang daming motor mga tol. Ang bilis dumami dito. Kailan lang harang taon hindi pa ganito karami. Ayos lang. Kaya mga tol, check natin kung ano yung magiging audio out tsaka video out nitong ginawa nating testing. Let's go! So yun mga tol, after kong ma-edit at ma-publish yung video na ginawa natin, na alam ko naman na napapanood nyo na ngayon, is masasabi ko na pwede or uubra yung ginawa natin na testing sa ating setup. Yan, kayo muna mga tol. Yan, kita tayo ng mga tropa mga tol. So solid yung mga yan. Shoutout sa inyo Konkon at Tolits. Sa inyong mag-asawa, mabuhay kayo. So yun na nga mga tol, after nating mapanood or after kong makita or mapanood yung video, is masasabi ko na pwede o uubra talaga yung testing na ginawa natin sa panibagong setup or panibagong location para sa ating mga action camera. So yun nga mga tol, pwede na tayong hindi maglagay ng action cam sa ating helmet, which is chin mount. Yun, advantage yun para sa akin kasi once na mangalay ako, pwede kong ilipat yung action camera dun sa windshield
Para at least tuloy pa rin yung footage kahit na ngalay na yung aking leeg o ulo. Pagka okay na uli yung ulo ko, pwede ko na uling ibalik sa helmet ko yung aking action camera. So, ang maganda doon mga tol, or ang advantage doon, magkakaroon tayo ng additional POV o point of view sa ating mga footage at sa ating mga kuha or mga video. So, malaking bagay yun mga tol. Malaking bagay yun. So, yun mga tol, pagdating naman sa audio, satisfied din ako mga tol sa output ng Boya wireless mic. Buo siya, tsaka malinaw yung sagap ng boses. Kaya sa tingin ko, pwede na rin siyang alternatibo sa mga mamahaling brand ng wireless mic. Katulad ng DJI, ng Holy Land. So, pwede na rin siyang alternatibo mga tol. Pero hindi ko sinasabing mas maganda siya compared dun sa mga brand na yon. Kasi talagang iba talaga mga tol kapag yung mamahalin or yung branded yung gamit mo na mic. Talagang iba talaga yung quality nila. Pero since ito, budget, at para sa mga nag-uumpisa pa lang katulad ko, ano na to mga tol, pwedeng-pwede na to. So yun lang mga tol, all in all, goods na goods at positive ako sa kinalabasan ng ating testing sa ating panibagong setup. Kung bago ka pa lang sa aking channel, wag mo lang kalimutan mag-like and subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos, mga tutorial, mga adventure, mga rides, and mga reviews na katulad nito. So yun lang mga tol, maraming salamat. Sana may natutunan kayo at may napulot kayong idea sa mga napanood nyo. Yun lang, ingat tayo palagi. More power sa ating lahat and God bless.